What is up guys? Welcome back to my channel. Sobrang casual lang ng video na to. Sasagutin lang natin yung mga questions sa ating TikTok account. If hindi pa kayo naka-follow din dyan, pati sa Facebook and sa Kenneth's Real Films, sa Zero Art, follow din kayo. So yun, ang first question natin from Introverted Cycling. Tinatanong niya kung mag-upgrade na ba ako ng camera, and yes, nag-upgrade na ako ng camera last year 2023. Ang binili ko na camera is Sony A7 IV. So bakit nga ba A7 IV yung binili ko? As of now, meron akong Sony A6 III. Ayan, ito yung Sony A6 III ko with 85mm lens, and meron din akong Sony A7 II. Yung nakamount naman dito is Canon 100mm. So these two cameras have different features. May mga advantage siya para sa akin. First of all, itong Sony A6 III, meron siyang super slow-mo. Meron din siyang S-Log 3, S-Log 2, and sobrang bilis nung autofocus niya. And then ito naman si Sony A7 II, meron siyang in-body image stabilization. Once na nagvi-video ka and wala kang tripod, sobrang magagamit mo yung IBIS ng Sony A7 II. So halimbawa, kahit naka 100mm ka na lens, once na iset mo yung settings niya na mag-IBIS siya ng 100mm, magiging smooth yung motion, hindi siya gaanong mag-uuga. Versus dito sa Sony A6 III, wala siyang IBIS. Ito namang Sony A7 II, wala naman siyang slow-mo. So siguro alam nyo na yung reason kung bakit ko napili yung A7 IV as an upgrade. Isa pa sa nagustuhan ko sa Sony A7 IV is meron siyang 10-bit, which is wala sa Sony A6 III and Sony A7 II. Ngayon kasi mas na-appreciate ko na mag-color grading, lalong-lalo na sa S-Log 3. So yun, kapit na kapit yung colors na nilalagay ko each video na ginagawa ko. Kaya lang hindi nyo siya makikita ngayon na hawak ko kasi currently yung Sony A7 IV yung gamit ko sa pag-record ng video na to. And yun, isa sa mga nagustuhan ko talaga na features nung Sony A7 IV is itong flip screen. So pwedeng-pwede kang mag-vlog or mas madadalian ka na mag-shoot ng sarili mo, lalong-lalo na ako, hindi naman ako lagi may kasama para mag-shoot sa akin, or kapag nagva-vlog or pag gumagawa ako ng mga cinematic na videos. Siguro magkakaroon ako ng in-depth na review for Sony A7 IV. Mas i-explore ko pa siya. Siguro yung cons niya lang is mas mararamdaman mo yung overheat. Pwede mo naman siyang i-bypass at konting alalay lang kapag nag-shoot. May babaguhin ka lang sa settings para hindi siya nag-auto off once na nag-overheat na siya or nare-reach niya yung heat na yun. So yun, proceed tayo sa next question. Next question is from Jade. Tanong niya is, ano po yung course nyo nung college, or self-taught lang ba ako? Self-taught or self-taught? Dapat self-taught diba? Malayo yung course ko nung college, computer science yung kinuha ko. Actually, may ginawa akong short film about this, pero hindi ko pa siya tapos. Nagawa ko na yung script. Yung mga lalagay pa akong b-rolls and materials dun sa film na yun. Ang dami kong plano na contents ngayon and more collaborations sa iba't ibang creators and creatives, kahit sa mga nag-uumpisa pa lang. About sa course ko, computer science, merong mga units sa course ko na about designing, pero sobrang konti lang. Siguro mga 6 units lang. Basic lang talaga ng Photoshop. And while nag-aaral ako nung computer science, nagdo-drawing na ako noon. Habang nasa college ako, meron na akong mga natatanggap na mga jobs. Hindi naman jobs, parang namatay na yung ilaw. Sige, tuloy pa rin natin. May mga natatanggap na akong projects, pero for beginner lang talaga yung rate. Pero good siya kasi nagkaroon ako ng experience habang nag-aaral. And yun, nakikita talaga ng mga kaklase ko na nakaka-earn ako ng pera dati. Kasi dati, naglalakad lang talaga ako para makapasok, and then student assistant ako nun. So, nagpupursige talaga para makapagtapos.
pag-aaral habang natututo ako ng motion graphics, ng editing, at ng graphic design and arts, yun, sabay-sabay. Kasi di mo rin napapansin kasi enjoy ka sa ginagawa mo. Si Jade kasi nag-comment siya dun sa video ko na gumagawa ako ng poster for film. Nag-upisa lang na din naman ako nung film, nung college na. Actually, nung pag-graduate na ata ako nun. Or habang nag-aaral din. Pero sobrang hilaw nung mga nagagawa kong video. Kahit hanggang ngayon pa naman Pero at least, ngayon lumalaban-laban na yung mga tirada ba kung gano'n. Yeah, nag-umpisa talaga sa sobrang basic na knowledge. And kumbaga nagtutuloy-tuloy lang din ako sa hilig ko. Nalalaman ko na habang nasa computer science course ako, nalalaman ko na ito pala yung gusto ko. Pero nung high school kasi hindi ko naman na-imagine na gusto ko yung photography, gusto ko yung film. Pero alam ko na gusto ko yung arts. And hindi ko naman na-imagine na yung parang yung pagkakakitaan ko up until now. I'm so happy na tinutuloy-tuloy ko pa rin siya ngayon. And sana hindi dumating yung point na i-sacrifice or i-let go ko yung passion na to. So yun nga, na-realize ko na once na nagtutuloy-tuloy ka sa field kung nasaan ka or sa passion mo, nagkakaroon ka ng standard kung ano yung okay sa hindi. So yun yung mabibigay ko na tips sa inyo. And sa mga mag-uumpisa pa lang sa school or magte-take ng course, mas okay nga yung course na makukuha nyo is related sa kung ano yung passion nyo or tingin nyo na mag-e-enjoy kayo. And masaya ako sa mga younger creatives ngayon na alam na nila yung gusto nila, na gusto nila i-pursue yung ganitong course. Lagi sila nagtatanong, ano yung course para dito? Kasi ako, ngayon, gusto ko talaga mag-aral ng film, ng related sa film. Kasi ang sarap lang lagi mag-aral. And kahit nasa field ka na ng pag-film and pag-graphic designing, paggawa ng arts, ang sarap pa rin na lagi kang may natututunan everyday. So, yun. Dami ka ng kwento. And masasabi ko rin naman na hindi rin nagbe-base yung mga clients or mga katrabaho mo kung ano yung tinapos mo. Kasi titingin pa rin naman sila kung ano yung kaya mo, kung ano yung output mo, yung portfolio mo, kaya ba ng skills mo yung project. And just nakaka-proud na self-taught yung process ko nung college up until now. Pero niisip ko din na what if nag-aral talaga ako or napili kong course is about multimedia or about film. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na pinili ko yung course na computer science kasi sobrang dami ko rin naging connections, kaibigan sa course na yun sa University of Caloocan City. So, ang next question natin is from Axel Ordonio. So, ang question niya is kung ano yung brand ng gimbal na gamit ko. Doon sa video na nag-comment siya, yung gamit ko na gimbal doon is Zhiyun. Ano ba yung tama? So, itong gimbal na to, ito yung first release version ng Zhiyun. Hindi sanay. And hindi siya brand new nung binili ko. Galing siya kay Mike Cruz. Nung nag-uumpisa pa lang talaga kasi ako, hindi ako mayaman. Pero yun. Yun yung gamit ko na crane. Wala na siya ngayon sa market kasi phase out na siya. Since ito yung unang-unang version na lumabas. Yan. Meron pa nga siyang case. Parang nasa 38,000 siya nung binili ko. And as of now, sobrang mura na ng mga presyo ng mga stabilizer or gimbal. And isa sa mga naging upgrade ko din nung last year, kasabay ng Sony A7 IV, is itong Zhiyun Weebill 3. Hindi ko lang alam ngayon kung kaya pa rin siya ng setup ko. Kasi nag-upgrade din ako ng lens ngayon. Ito yung lens na binili ko ngayon. 24 to 70mm. And hindi ko pa natatry kung kaya siya ng Weebill 3.
Pero update ko kayo kung kaya siya. Isa ring investment itong gimbal kasi magkakaroon ka ng ibang shots, hindi lang sa handheld or naka-tripod na shots. Ni-encourage ko din yung mga nag-uumpisa ngayon na huwag masyadong gumamit ng gimbal shots. As possible as it can be, mag-try din kayo ng pure na walang gimbal or halong may gimbal. Depende talaga sa magiging style ng shoot nyo. So yeah, wala namang limit pero maganda rin talaga na nag-experiment. So yun muna yung mga questions na sinagot natin ngayon dahil lowbat na yung aking phone. Kung may mga questions pa kayo, comment down below. Kung may mga suggestions kayo, kung meron kayong business and gusto nyong i-book yung services ko, which is motion graphics, graphic design, filmmaking, arts, at iba pa. Gusto ko lang din pasalamatan yung ilaw natin from Aputure. Yan, sobrang lakas ng ilaw na binibigay ng Aputure 100XS. Nasa pinakamababang settings siya as of now. What more pa kaya kung malakas siya? Pero sa setup ko kasi kahit mga 20% na light lang yung kailangan dito. Diba? Ang ganda. And guys, don't forget to check out this new merch na collaboration ko with Lay Melendres. Sobrang idolo niyan. Yan. Sobrang ganda nito. Lagi ko siyang sinusuot pag nag-vlog ako, pag nag-outing ako. Kasi nga, sobrang solid and hindi siya mainit sa katawan. And sobrang ganda nung tela niya. Gusto ko rin na-explain kung ano yung naging kwento nung paggawa namin ng merch na to. Sobrang memorable ng merch na to. Sobrang ganda niyang opening sa 2024. Yun nga, maraming salamat sa sumusuporta sa sining na ginagawa natin at sa mga co-creatives ko dyan. Wag na wag kayong bibitaw sa passion nyo kasi hindi nyo pa alam kung ano yung magiging opportunity sa mga susunod pa na araw. Tsaka mga rami pang surprises for sure yan. Kaya wag kayong susuko. Maraming salamat sa panonood sa video na to. Wag nyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, comment, at i-share nyo na rin tong video na to. See ya!